Are the reason I ask it again, ayoko naman. I just had Percy, Congressman Percy on this show the other day. At sabi niya, kung genuine kang opposition, hindi ka pipili ng side dito. You fight both sides, no? At the same time, it's not like BBM is overseeing tens of thousands of people getting killed, right? Hindi naman tayo this is not the challenge we're seeing now. The challenge is a bit different. It's more the typical challenge of transparency, accountability, and competence, right? But what is your read, Father, of the BBM administration so far? So, because I want to talk also about the concerns about corruption, concerns about anomalies sa budget, sa GAA. Kasi kanina pa nagagalit yung mga DDS dito sa TikTok eh. Bakit puro kayong Duterte, Duterte? Wait lang. Papunta na tayo dyan. Sorry, Father. Kasi maraming kaming fans eh. So we have to cover our bases. Yeah. Well, una, ako, hindi naman ako expert dyan, ano? Pero dahil nga sa sumobra naman yung karanasan natin sa panahon ni Duterte, siyempre, ikukumpara mo, mas okay na si Bongbong, di ba? Pero kung ako lang si Bongbong, ha, na nakaka-score siya, ayusin na rin niya, di ba? Correct, Total, correct. kung bayaran niya talaga yung mga utang niyang taxes, hindi naman sila mag-hirap, di ba? Ayusin na lang talaga. Total, inaayos nila, nililinis nila yung pangalan nila. Eh di, Might as nakaka-score na. well. Baka naman. Baka naman. Oh, total, hindi, come on, hindi naman kayo maghihirap kapag talagang binayaran niyo yung mga utang sa sambayanan, di ba? O, sana, wag nang manggaling sa banat, sa kritik. Total, naglilinis na rin lang. Eh, ayusin na, ayusin na. O, di ba? Right. Mm. Sir, Ganon. sir, Kusang loob na tuloy-tuloy na. Nagbabagong dangal na rin lang. Napag-uusapan rin naman natin na mayroong posibilidad ng pagbabagong dangal, paglilinis ng pangalan, tuloy-tuloy na. Ngayon, yung mga tinutuloy pa ng corruption, psst, ano na yan? Psst, ano na yan? Pakita na What? eh. Ano yan, Father? What's that supposed to be? Like, ano na lang, standard operating procedure? Ano matawag? Like, ano ba yan? Ayusin na lang. Total, ano pinapakita na mas mabubuti ako kaysa dun sa nakarang administrasyon, eh di, diretso yun na. Huwag Ayusin nang na lang. haluan pa ng Oo. may kupit-kupit pa rin dyan. No? Tapos yung mga utang pa sa bayan, sige, nabigay mo na. Ayusin natin lahat. Yung kanina left, o di, yung left, umamin na rin. Ano yung kasalanan? Ang simbahan, magtagok na din sa dibdib. May yakol pa na tayo lahat. May Di ba? pagkakulang talaga tayong lahat. Liberals, progressive, left. Mark, kayo lang walang kulang Ah, mga vloggers eh. Mark, ikaw, ano sa tingin mong problema ni BBM ngayon? Di ba? Communication is weak. Etong GA issue, it's all over the news. No one is talking about impeachment. Parang ang konti ng views pag impeachment ngayon eh. Anong basa mo, Mark, from online discourse? Yun yung pinupush nung DDS. Tapos syempre yung mga the types of Prof. Shelo Magno. Pero ang tanong is sa ordinaryong tao eh. Kasi pag tatanungin mo yung ordinaryong tao, parang nakakalito din eh. Ano bang epekto sa kanya? Ano bang ang bottom line dito, yung budget ba na ginawa ngayong taon eh nakakatulong ba dun sa mga Pilipino? Kumaga, does it help grow our economy? How much of the budget goes to corruption? Yun ang bottom line eh. Pero kung tatanungin mo sa ordinaryong tao, gaga, parang hindi nila, parang masyadong maano din eh. Masyadong ma-technical din. So sa akin, karapatan naman of course na questionin kung ano yung nakikita na lang mali. Pwede silang mag-file sa Supreme Court, pwede silang kung anong pwede nilang ano. Pero kasama yun eh. Kasama yun para imagine nagkaroon ng ganyan nagkaroon ng issue sa budget nung panahon ni Arroyo or panahon ni Pino. Kumbaga, it's an ordinary na check and balance natin eh. Na pag merong mga umaabuso, merong mga maaring gustong mailusot yung ganito, na merong mga nag-check, di ba? So sa akin, parte siya ng ano, Medyo, kumbaga, Mark, ang kaibahan lang ngayon ay hindi ito simpleng
nangyayari in a vacuum. Kaharap nila yung isang napakalakas pa na isang dynasty, yung mga Duterte, na mas agresibo kumpara dun sa isang leader na medyo urong-sulong or passive-aggressive. So nangyayari ito una sa ganung klaseng bungguan. No, hindi push over itong mga kalaban nila. No? Ikalawa, nangyayari ito sa gitna ng superpower game. Merong sumasakay dito, Amerika at saka China. Ikatlo ay merong ngayong mga possibility ng may mga nagtutulak ng revolutionary government. May restlessness sa loob ng military. Na nung ito ay nangyayari sa ibang gobyerno, medyo wala yung ganyang klaseng tatlong kombinasyon na yan. At panghuli, nangyayari ito na may nagsasaksakan sa likod, sa loob mismo ng gobyerno. No? Sa loob mismo ng gobyerno. Halimbawa, itong statement ni Bersamin, today at saka kahapon. Medyo kanya na, medyo crucial yan dahil ibig sabihin meron siyang nilalaglag mismo sa loob ng gobyerno ni BBM. No, hindi lang ito usapin halimbawa ni Saldico, no? It could be bigger. So nangyayari yan sa ganyang klaseng mga konteksto. Kaya nagkakaroon siya ng bagong kahulugan at naiibang panganib, no? Ang tanong ko, At kung hindi yan aayusin ng gobyerno, they might reap the whirlwind. Yun yung problema nila ngayon. No? Hindi ito do you think simply... itong problema sa GAA would be enough to cause a larger Yes, it could be. Dahil nasa mishandling. Yun ang hindi ko masyadong makita eh. Sa ngayon dahil sa mishandling nila sa communication at sa saksakan sa loob. No, halimbawa, yung natanggal si Saldico not because of the Iglesia rally. It's because of contending leaders within the Marcos government. At posible na simula pa lang yan. No? Yun yung nangyayari ngayon eh. Kaya lumalala itong sitwasyon. No? Halimbawa, ito yung first time na nakita ko iba't ibang mga relihiyon nagsama-sama. Evangelicals, no? Yung kanilang pope kasama ng evangelicals, hindi lamang yung leader sa Pilipinas, yung kanilang pope sa buong mundo ay sumama sa criticism ng GAA. Ikalawa, yung simbahan, Katoliko. Ikatlo, yung Protestante, National Council of Churches of the Philippines. Hindi ko na binabanggit dito, Iglesia. Itong tatlong major religions ay kasamang nagkikriticize sa GAA. Ibig sabihin, hindi ito napapaliwanag na maayos. First time ko nakita na lahat ng major religions ay nagsama-sama, no? Dito sa kanilang criticism. Ibig sabihin, kung hindi nila maayos ito, delikado sila. Pwede magkaroon ng new social formation. Kasi, dahil may restlessness within the military. Halos openly, may mga nagpo-propose ng revolutionary government. No? Yeah, yun nga, Mark. I get what you're saying, Mark, na parang if you look at it, it's not like wala naman scandals in the past, etc. So the idea that this is the worst ever and all, that's a dangerous discourse kasi yun ang gustong sakyan ng mga Dutertes. I think the thing what Ronald is emphasizing, and I want to also hear Father Albert on this, is what's also happening here is that it's the admin is snatching defeat from the jaws of victory, right? Because just last month, December, parang tapos na mga Dutertes, di ba? Like all the elements were coming together, di ba? ICC is coming in, impeachment is coming in. Now suddenly, wait, biglang mga BBM ang mga sila yung medyo on the defensive. And the Dutertes are really having a good time on the offensive and all. And so, kumbaga, yung peace rally na nangyari, million-strong peace rally, what Sir Ronald is saying here is that patikim lang yan. Things can get even more contentious and dangerous and perilous for the administration. Father Albert, is that what you're reading from Vatican? I mean, what is the discourse of people from the outside? Is there a sense that things could turn in a radical direction in ways that might even benefit the Dutertes? Because I think people have to be reminded the vice president is still Sara Duterte. BBM goes down, automatic Sara goes up. Unless it's a coup d'etat, then it's even a worse situation. Partly, tama yung sinasabi ni Mark, sa ordinaryong tao na naghanap buhay, kayod-kayod lang, para bang it doesn't make any difference at all. Pero that means those who are able to follow, those who have the luxury of thinking through this difficult mess, they have more responsibility. No? Ngayon, itong mga pag-iimbestiga, ganyan, maganda na eh. Maganda na yung buwelo eh. Eh ngayon, biglang aatras yan.
hindi yan neutral. Parang ipinapasa mo yung bola dun sa kabila at delikado yan. Delikado yan. Delicate in Ah, what sense, Father? Can you spell it out without putting yourself into trouble? Like, what scenarios are we looking at here? First of all, Duterte's not facing accountability kasi ang saya nila ngayon. Wala na yung momentum masyado against them. kaya nga eh. Bali sila Duterte pa nangahamon eh. Di magdemanda kayo, mag-file kayo ng kaso. Mga ganyan, di ba? Oh. Eh, ngayon, may kakayahan talaga ng umaksyon dyan, yung Malacanang. Ngayon, sinimulan nila yung investigasyon. Simulan nila yung expose. Dapat tuloy-tuloy na nila yan. Dapat tuloy-tuloy na nila yan. So, what At is your Father in terms of kanina hindi naman pathologize but nag-psychoanalyze tayo kay Digong. What is your read of BBM? Is he lacking the kind of fire and ambition and Machiavellian flair of his father? What's going on here? Kulang ba hindi ng ko tiyak, political will? hindi Ano ko ba? tiyak. Pero ang napapansin ko sa kanya, meron siyang gusto mangyari, pero gusto niya iba yung gumagawa. Halimbawa, hindi siya yung mismong Right. magkikriticize doon sa kabila. Gusto niya, merong ibang nagtatrabaho. O, siya yung makikinabang. At tapos may deniability kapag hindi umubra. Yun. Di ba? Although, um, ang So nagpapagulo, dapat, right, dapat siya ang mismo. dapat, Yeah. Yeah. oo, siya mismo. Tapos yung iba naman na hindi naman yata tinulak o sinuportahan, kusang loob silang nag-imbestiga kung yun totoo, tuloy na nila, panindigan na nila yan. Kasi, pagka Sige nakabalik lang, sa Father. Sige kapangyarihan lang, yung Father. nila, di ba? Sinimulan rin na lang yung nila eh. Tapos yung iba, nadamay tuloy. Kasi patawag sila ng patawag. Tuwing may babanggiting pangalan, tawagin natin si Kiron. O di ang daming napilitang umamin, naglabas ng mga datos. Dami nadamay. Tuloy na yan dapat. Yun nga, so in short, Matobato, Trillanes, De Lima, all of these people have put their life on the line here to expose the Dutertes now suddenly because there's no action from the above. Parang nakalungkot Leadership. situation. Yeah, exactly. I mean, Sir Ronald, is this a question of medyo brat yung nasa taas na he doesn't want to lift a finger himself, he wants others. But the problem is that he's surrounded also by people who also don't want to lift a finger in behalf of the one who doesn't want. Like, let's be honest, yung sinabi ni Bersamin kanina, di ko talaga na-gets. Parang sinabi niya, the president doesn't have a stance. He just said an opinion, which is not a stance because we cannot impose it. But he doesn't want this impeachment to happen because it's not good. But he's not having a stance because he cannot impose it. And it's like, Ganyan nga eh. ano Ganyan daw? yung nangyayari. So postmodern. Ikaw, Mark, kulang ba sa troll farm si BBM? Yun bang basa mo? I mean, like, kulang ba? Kailangan ba niya ng maraming Mark Gambo at saka Ronald Llamas? Ano ang problema niya? Hindi minsan hindi siya about the vloggers or the troll farm eh. Yung subject na mismo kailangan mas maging exciting eh. Parang hindi, itong issue sa GAA, 'di ba? Pwedeng maging sobrang defensive lahat or you could drive the narrative on something else eh. Kasi hindi pwedeng ang nagda-drive ng narrative eh puro yung mga Duterte. Tapos puro defensive ka lang ng defensive. Dapat ikaw din. Ano bang mga achievements mo? Ano bang mga sino ba kalaban natin? Yung mga pogo, 'di ba? May ang daming ginagawang krimen ngayon. So yun, dapat medyo i-drive mo din yung narrative ng konti. Hindi yung puro nasa defensive. Which is syempre, of course, tama naman si Sec Llamas, kailangan mo sagutin ng maayos yung mga tanong nila dyan sa GAA. Diba? Pero yun nga, ang nangyayari What's kasi the real minsan yung score? Duterte What's the yung real score? nagda-drive ng story eh. What's the real score? I mean, Sir Ronald, honestly, I'm confused with that guy issue. I mean, Tingin ko 80% dito is just plain stupidity eh. No? Because messaging is about kung ano eh, no? Labanan perdigala, parami ang mali, no? At malaking bahagi ng pagkakamali ay sa messaging. Nabago yung narrative eh because of that idiocy eh, because of that stupidity, no? Tapos ngayon, lahat naguhugasan ng kamay.
no? Ang sabi nga ni Bersamin ay wala kaming kinalaman diyan, no? Merong ibang may kinalaman diyan sa blank spaces sa BICAM, no? Yung Pero ayaw yun niya talaga. pangalanan. So wala Oo, rin. na ayaw niya pangalanan. So, yan ang mag-feed sa atake ng iyong kalaban. Yan exactly yung mag-feed, no? Kaya ang nakikita ko this past 2 months, no? Nawala yung narrative na pinag-uusapan natin kanina, binabanggit ni Father Albert, itong huli na eh. Huling-huli na yung mga Duterte sa kanilang crimes against humanity, sa kanilang syndicate operation, sa drugs, sa kanilang Corner case na pagnanakaw, sila no, eh. etc. Huling-huli na eh. Bakit halos overnight na bago yung narrative, no? At it's not because you're being defensive. No, it's not because you're being defensive. Kaya ka nagiging defensive ay dahil nga sa stupidity ng pag-craft mo ng messaging, no? Kaya ka nagiging defensive. Paano kung maayos yung messaging mo, pwede namang hindi ka na naging defensive ngayon eh. Ngayon lumulubog ka sa sarili mong kumunoy, no? At nakakalala, lumalala yan dahil may ibang bumubulong sa kabilang tenga ng presidente at may ibang bumubulong sa kabila. Parang last song syndrome eh. Kung sino yung pinakahuling bumulong, siya yung papakinggan, no? Kaya yun ang nakakadagdag sa ganitong klase. At ang isang problema diyan is leadership eh. No? Kung yung fulcrum nawawala, yung gravitational center Walang nawawala. pivot. Walang Kaya pivot. nagkakalat all over the place. Kung sino yung may soapbox, siya yung pinapakinggan ng media. Iba-iba yung messages, no? Iba-iba yung message. Kaya yun yung nangyayari ngayon. Pag yan ay lumala pa, mahihirapan na yung ayusin. They have to fix that Right. ngayon, immediately, or else there might come a point of no return, no? Baka yun na hindi nila nare-realize. Unless, Sir Ronald, may mali na naman yung kabila naman. I mean, like, this is like Pardegana. Like, you never know with Duterte. They might kalat na naman. Mark, Yes, pero they're playing their cards well. so far, yeah, Halimbawa, I think no, January, they're 10 out of 10 to me. alam Yeah. nila na Galing, yung galing. kanilang sariling effort ay hindi sapat. Kaya nga tiniklop na nila yung Maisug eh. Tiniklop na nila yung KOJC mobilizations. Ang ginagawa nila ngayon, kumukuha sila ng mga kaalyado o nagbubuo sila ng koalisyon na hindi mukhang Duterte. So they're playing their cards well ngayon. Alam nila na hindi pa pwede na Duterte lamang ang magdadala nung kwento. Kaya nagbubuo sila ng ibang koalisyon, naghahatak sila na hindi directly linked sa kanila para dalhin yung laban sa mga Marcoses. At ang problema, nagfo-fall yung Marcoses sa ganung klaseng trap, sa ganung klaseng tactic. Parang kitang-kita mo yan a mile away eh. Bakit ka tumatalon? Diba? Hindi mo naman kailangan maging matalino para makita yung taktika ng kalaban mo. Bakit ka tumatalon sa mga patibong nila? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Wala ba nag-iisip doon? Sir Ronald, alam ko naintindihan mo. Ang problema is, I think what happened is, napakagaling ng mga kasama natin. Nag-free ride na naman. Actually, ang hindi pardeganang laban dito, sinong mas magaling mag-free ride? Kasi, yung Never Duterte na opposition, napakagaling ng mga attacks nila sa mga Duterte. Sabi ng admin, bakit pa tayo maghirap? Andyan naman sila, ganyan-ganyan. Tapos yung Never Marcos naman, napakagaling rin tumira sa budget ng admin. So sabi ng Duterte, hindi natin kailangan magtrabaho, sumakay lang tayo sa budget analysis. I think hindi pardegan ang problema dito. This is a question who can Richard, free ride better. Free riding game to. Richard, dahil dati, napaka-negative ng tingin nila sa Marcos. Eventually, nakita nila, okay yung yung pag-move niya away sa EJK, yung pag-assert niya ng human rights. Okay yung kanyang pag-assert ng ating rights sa West Philippine Sea, etc., etc. So may mga dating kalaban yung mga Marcoses na medyo nag-hesitate ngayon until nangyari itong GAA. Na no? Ngayon, nagbago na naman, no? Yeah, nagbago. Ang lakas ng Never Marcos. Ang lakas ng Never Marcos. Mark, transition to the last part of our discussion now. Election is just few days away. I don't know if there'll be another impeachment filed, the fourth one, which everyone's been waiting for. I don't know, forever. Mark, anong sense mo now? Are we gonna move into a normal election seasons na labanan ito ng pagalingan ng organization, resources? Obviously, admin is gonna have the upper hand. Or do you think na itong Duterte, Marcos, back and forth
will be a major thrust of the election discourse in the months to come. Na kumbaga, it's just gonna mutate itong awayan ng dalawang kampo na yan. Parang wala eh. Itong awayan ng Marcos at Duterte. Itong mga Duterte, kahit na gaano sila kalakas, kahit gaano na ako kinakabahan na baka si Sara will win sa 2028, hindi natatransfer sa kanilang senatorial slate eh. Talagang yung mga tao iboboto pa rin yung kanilang mga paboritong senador eh. Yung mga senador na nakikita nila sa commercial tuwing Batang Quiapo, yung kanilang iboboto pa rin nila yung nakikita nila sa television, sa noontime show, o yung pa rin ng mukhang hindi, walang epekto pa rin eh. Talagang tayo siguro dito, maingay tayo siguro, pero pagdating sa Senate race, more or less, di ba? More or less, meron ng mga 15, 16 na yung may chance ng manalo eh. Ang At problema, karamihan doon, Mark, yung mga senador kanya-kanyang kaharian yan eh. No? Kalahati diyan sa Senado, no? Ay na-identify dun sa previous government eh. At pag nanalo na yan, anytime pwede maglipatan yan eh. Dahil wala naman silang, actually, yung kalahati dyan na mga re-electionist ay gustong ibalik yung budget ni Sara eh. Pero nasa admin sila ngayon ha. Nasa admin sila. So, ang loyalty nila is neither with the admin nor with the opposition. Ang loyalty nila sa sarili nila. At yun yung kaba ko eh. After winning, ang kanilang titignan, sino ba ang malakas going into 2028? 28. At for now, walang malakas na kandidato ang gobyerno going into 2028. For now, kaya doon ako kabado na itong mga admin candidates na sa Senate, I'm sure most of them will win. Pero after winning, nasaan ba sila? No? Tama. Wala si PBBM na parang bongo bato eh. 'Di ba? Na kahit anong mangyari, kahit na anong wala siyang Ronald Llamas. kabalos, pero hindi ko din sure kung gaano, pero best friend, pero hindi mo din alam kung gaano ka ano eh. How far he will go for BBM eh. Pero yun ang problema nga. Tama si Sec Ronald. Just the last part for discussion. Alam ko medyo napahaba tayo. Pasensya na, Father Albert. We warned you na ito ay marites ng lalaki. Medyo mahaba ang mga marites ng lalaki. Mas mahaba sa mga kaibigan natin. Father, there are a couple of rallies being organized. There's a January 31. I think Senator Trillanes mentioned also in support of impeachment of Sara. There is also this sense that things are not looking as bad in a sense that Kiko is breaking into at least the competitive circle. Bam is not super too far. And then 2028 could also look good for Lenny, Riza, whoever. In a sense, despite all of these frustrating discussions we have had, mukhang marami pa ring opportunity for the genuine opposition not only to flex muscle but to build its capital, to build its base. Ano po yung mga kailangan ng opposition? Ano yung mga prospectus ng opposition? How do you see the evolution of opposition from essentially 8-0 noong 2019 to pretty good race, win si Risa, decent performance by Lenny, and then who knows, by 2028, the picture could be even more competitive. How do you see the evolution of the opposition? What are the challenges and opportunities? Katulad ng sabi ko nga, na katulad ng sa basketball, kailangan nagre-recruit ng mga susunod at saka ng mga fans. Ngayon, ituloy natin yung pagpaparami. Yung pagpaparami. Kasi if there is a crack in the political elite structure, we should take advantage of that. There's an opening. Yeah. Oh, there's an opening. Widen the opening. Ngayon, ang gumagawa kasi ng preparasyon para sa mga eleksyon, hindi yung political party kundi yung political dynasty. Kaya lang, ang problema lang, political dynasty, kinukuha lang nila yung susunod sa mga bata, mga anak nila, apo nila. Ang sana, mag-recruit tayo ng mga bago. Yung lahat ng mga kandidato, mag-ikot sa lahat ng klaseng sektor. Be present, be present. Tapos, let's stop other forms of discourse. Yung humor, yung katatawanan. Nasaan na yung mga comedian? Si Nasaan na Sir yung mga Ronald. composer ng mga jingles, di ba? Yung sarcasm.
Sports. Importante yung wag yung Yeah. Folk. palaging Ano, Artista. correct, correct. Yeah. Oo. You have to enter the life world of people. Ikaw, Mark, ikaw ang expert dyan eh. Lahat na yan. Tapos Basketball, entertainment. sabi ko Artista. nga, lawakan natin yung daigdig. Halimbawa, yung media, halimbawa sa simbahan, balik ako sa simbahan, parang may mga darling tayo na in-interview eh. Dalawa, tatlong obispo, yun lang. Merong iba pang mga obispo dyan na Good hindi point. naman na-imbita. Merong gustong sabihin yan eh. Merong, Padala bahala na yung kung, listahan. Father, parang nag-guilty ako. Ang dami natin mga taga Mindanao, mga Bisaya natin kaibigan. Padala na listahan. We'll try to set all of this up for this year. Tama, tama po kayo. Nagkakulang talaga tayong lahat. oh, Sabi dyan. Sir Ronald, anong basa mo in terms of prospect for opposition and all in the upcoming elections? It's looking a little bit better for Kiko and Bam, right? At least in the Senate race. And things could get more interesting for 2028 if tuloy-tuloy itong momentum. Or is there a way? I'm not yet too sure. Dahil Nega ka talaga ngayon, Sir dahil Ron. lagi kong tinitingnan yung mga surveys eh. No? Sorry to rain on your party, Richard, no? Wala Pero nga party, purong depressing conversation. I Pipilit still mo have naman. I still have to see some positive movement eh. No? At best kasi it's jogging in place. At best. Halimbawa, meron kang Willie Revillame na halos sa lahat ng survey pasok eh. No? Na sayang dahil may mga humihina before na mga winnable, no, na humihina like Aimee, like Bato, no, etc. Ang problema, meron pumapasok, may nagfi-feel sa kanilang iniiwan like Willie Revillame. Imbis na yung mga alternative candidates ang pupuno. Kaya hindi pa ako masyadong optimistic at this point. Mas ang tinitignan ko na is 2028. Tama yung sabi ni Father Albert na habang nag-aaway yung dominant sections of the elites, maganda itong opportunity para the alternative. At lumalabas ito sa mga surveys Naghahanap, almost 50% naghahanap ng alternative. Ang problema ay naghahanap na yan. Natulfo lahat. Napupunta sa mga tulpo, napupunta yan sa revolutionary government, napupunta yan doon sa ibang mga leaders. Dahil nga, yung mga progressive na kompleto sa plataforma, kompleto sa vision, kompleto sa pagsusuri, kompleto sa prinsipyo, ay kulang sa branding. No? Kulang sa yung dinedevelop, halimbawa nila Mark, sa mga vloggers. Yung ganong klaseng messaging. No? Parang kinakailangan ng quick burn in terms of knowledge about how to do it. No? Yun yung kulang. Halimbawa, talking about the progressive movement. No? Halimbawa, ang daming ginawa ni Senator Risa kay Alice Goo, kay Kibuloy, kay Digong, etc. Pero hindi pa ganun ka-commensurate yung kanyang pagtaas. So, kailangan pang ayusin. Yeah, and she's isolated, di ba, dito sa sex education issue. Yes, what's missing? No? Well, for the memes, di ba? That was crazy. Yes. Diyan kinakailangan tumulong yung mga tipo ni Mark, tipo nila Alan Herman, etc. No? Dahil tayo kasi alam natin bumanat baka hindi sapat yun Hindi sapat yun. Medyo positive branding. Positive. Yes. Yung sinasabi ni Father Albert na paano mo hahaluan ng humor, ng sarcasm, paano mahahaluan yung napaka-heavy na mga banat na pinagtatawanan din ng mga tao. Pero hindi toxic masculinity, Sir Ronald, just to be clear. Hindi. Kaya nga hindi ka pwede. Hindi kayo pwede ng kabilang channel. Ayan na naman tayo, nadamay na kami. Last na to, Mark, ikaw, what is dami namang last? Last na to kasi nakakaapat ka na last my last part and then my last item and then my last words. Alam mo na mga Ilocano, nagsislice kami. Ikaw, Sir Mark, ano yung last item and last words? Yan, para mukhang mainit ng yung mga kasama natin, may pa. Sir Mark. Father, tumatakbo pala akong senador, Father, number 27. Magkasunod kami ni Bongo. 28 si Bongo, 27 ako Maano ko lang kay Father. Ang ginagawa ko din naman ngayon is I'm trying to build a third force, an alternative
na merong admin, may maisug, a third force na kasama ko, Father, for example, sila Doc Willie, number 17, 16, 18, si Bosita, number 20,